Nang araw na yon ay plano sana ni Jonah na sorpresahin sa pagbisita ang kaniyang fiancé. Nang mahuli niya ito, nakahalikan ng kaniyang kaibigan na si Noemi. Agad naman ding nataranta ang dalawa nang siya ay makita. Nagawang lokohin si Jonah ng kaniyang fiancé 2 araw bago sila ikasal, sa mismong kaibigan pa niya mismo. Habang suot ang kanyang wedding dress, lingid sa kaalaman niya na ang bangungot na kanyang pagdaraanan ay nagsisimula pa lamang. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako na ang kukuha ng gown mo," sambit ni Greg. Nawaring siya pang nagalit sa nangyaring pagkakahuli sa kanila ni Noemi. "Kung ano man ang naabutan mo, aksidente lang yon." Si Noemi ay agad nang nagbihes at lumapit sa kanyang kaibigan para iabot dito ang wedding gown at magmadali nang umalis. Sa paglisa ni Noemi ay hindi na rin napigilan ni Jonah ang kanyang luha, habang si Greg ay wala nang masabi. "Aksidente? Anong ibig mo sabihin? Aksidenteng bumabayang pantalon mo sa harap ng kaibigan ko na wala ding suot na damit? Aksidente din ba na nahubaran yung kaibigan ko?" May emosyon wika ni Jonah, sabay hagis ng wedding gown kay Greg. Agad namang hinawakan ni Greg ang panga ng kanyang fiancé at tinignan nito ng may pagkagalit. "Ayus-ayusin mo yung tono mo." Hinawakan ng mahigpit ni Greg ang mukha ni Jonah na sadyang naiiyak na lamang. "Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? 2 araw na lang mula ngayon ay magiging asawa mo na ako. Hinding-hindi ako kailanman magpapakasal sa isang manloloko na kagaya mo." Si Greg naman sa hindi inaasahan ay tumugon ng mapang-asar na pagtawa. "Seryoso? Ang magulang mo ay naglabas na ng malaking pera sa ating kasal. Umaasa sila. Magagawa mo ba silang biguin at baliwalain na lamang ang lahat? Alam kong hindi. Kaya't manahimik ka na, pwede ba? Hindi na ikaw ngayon ang magdidesisyon para sa sarili mong buhay." Marahang pagpapahayag ni Greg habang tinitignan ng diretsyo ang mga mata ni Jonah, na bigla na lamang tumugon, "Maikakasal na rin ako agad. Pero hindi sa'yo." Sabay lakad palayo ni Jonah, nanginitian lamang ng kanyang fiancé na tila hindi man lang nakonsensya sa mga naging kaganapan. "Seryoso ka na naman ba? Paano ka hahanap ng groom sa loob ng 2 araw? Nakakatawa ka naman." "Makakahanap ako sa loob ng 2 minuto." Nang sabihin yon ay agad nang lumabas ng shop si Jonah. Nakahanda ng pangkasal ang kahit na sinong lalaki man na kanyang unang makikita. Sa pagkakataon na yon ay napadaan ng isang lalaki na may dalang isang kahon ng mansanas. Agad naman siyang hinabol ni Jonah para tanungin, "Kasal ka na ba?" Ang lalaki ay napahinto at nagtaka, pero nagawa ding sumagot, "Walang asawa at wala ding anak. Gusto mo bang kumita ng $100,000? Agad-agad?" "Sino ba naman ang hindi?" "Ayos, ganito ang usapan. Pakasalan mo ako ngayon at isisend ko sa bank account mo mamayang gabi ang pera." Naging mabilisan ang usapan sa pagmamadali ni Jonah na maikasal kaagad sa iba. Sabay alok na nito na pakikipagkamay sa lalaking kanyang kausap. Agad nagpakilala ang lalaki sa pangalang Hakim, na makikipagkamay na sana nang biglang harangan ito ni Greg. Mahigpit na hinawakan ni Greg ang mga braso ng kanyang fiancé, na halata mong nasasaktan na. Si Hakim naman ay agad nang inawat ang nagagalit na si Greg. "Bitawan mo ang babaeng papakasalan ko!" Si Jonah at Greg ay nagsama sa loob din ng 2 taon, pero ni minsan ay hindi pa umakto ng hindi maganda si Greg kay Jonah. Maliban sa ngayon. Napapabilib naman din si Jonah sa angking katapangan ni Hakim na harapin si Greg sa unang pagkakataon para siya ay maprotektahan. "Ito ang kaya mong gawin? Magpakasal sa kahit sino na lang na matagpuan mo sa kalsada?" Sambit ni Greg kay Jonah na malakas na tono. "Mas ayos na yun, kaysa ikasal ako sa isang manloloko na kagaya mo." Matapos sabihin yon ay agad nang naghawak kamay si Jonah at Hakim.
at sabay na naglakad papalayo. Habang si Greg ay mas lalo lamang paibabawan ng galit at agad silang sinigawan. Matigas ang ulo mo talaga? Hindi ka basta makakaalis sa akin. Hindi sa ganyang kadaling paraan. Alam mo yan. Ang kasalan ay kinailangan lamang ng 2 plastic rings para maisakatuparan at 20 minutong seremonya sa loob ng City Hall, kung saan ganap nang naging legal ang kanilang pagiging mag-asawa. Walang ibang hiniling si Jonah kung hindi ang makansela ang kasalan nila ni Greg. Matapos siyang maikasal kay Hakim, dito ay tumuloy ang dalawa sa apartment ni Jonah. Halika, dito tayo. Walang tao dito kundi tayo lang. Wika ni Jonah nang may pagkasabik. Pero nang bubuksan na ni Jonah ang pintuan, ay agad na itong inawat ng kanyang asawa. Alam kong galit ka sa ex-fiancé mo. Pero hindi natin ito kailangan gawin. Hindi sa pag-aano, pero maganda ka, matalino, at mabait na babae. Nandun na tayo pero hindi talaga kailangan. Si Jonah ay biglang napaluha sa hindi niya inaasahang reaksyon ni Hakim. Hindi mo nauunawaan ang nais kong gawin. Hindi ganon gaya ng iniisip mo. Gusto ko lang tulungan mo ako mag-ayos ng gamit. Alam mo yun, lilipat tayo ng hotel, diba? Si Hakim ay biglang natawa at bahagyang nahiya. Si Jonah naman ay labis nang nagpasalamat sa kanyang dinig na hindi niya inaasahan sa isang lalaki na kung sa iba ay pwedeng umabuso sa pagkakataon. Ang dalawa ay agad nang pumasok pero natigilan sila nang maabutan sa loob si Greg. Nasa sofa at umiinom ng alak. Kasama ni Greg sa apartment ni Jonah ang mga magulang nito. At ipinakilala ang taga-karga ng prutas na nais pakasalan ng kanilang anak. Ang lahat ay nagkatinginan at wala na ring nagawa si Jonah kung hindi ang mga tuwiran. Hindi na kailangan dahil kasal na kami. Ang ina ni Jonah ay biglang napatayo. Ano? Pinakasalan mo siya? Delikado po ang taong yan. Inatake niya ako nung huli kaming magkita. Nagawa niya akong saktan. Isa siyang bayolenteng lalaki na nagawang suntukin ako sa mukha. Pwede ko naman ulitin kung gusto mo. May pag-aambang tugon naman ni Hakim. Si Greg ay napaatras at ang ama ni Jonah ay ganap nang nagsalita. Tama na yan. Kumalma kayong lahat, pwede ba? Iha, kaya kitang mapatawad sa padalos-dalos mong ginawang ito. Pero kailangan ikansela at baliwalain mo na lang ang kasalan niyong dalawa. At ikaw naman lalaki kung sino ka man. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Dito na kinuha ni Jonah ang oportunidad na makapagsumbong sa kanyang ama. Dad, niloko niya ako. Ano naman ang tingin mo sa sarili mo, iha? Na mas magaling ka sa kanya? Ikaw at si Greg ay parehas nang nagkamali, nandyan na yan. Pero kakalimutan natin ang lahat ng yan dahil matutuloy ang kasalan niyo ni Greg. Naipadala na ang mga imbitasyon. Naayos na ang mga bisitang darating. Nakaplano na ang lahat at bayad na. Pero ano naman ang kinalaman ng pera dito? Buhay ko ang pinag-uusapan natin. Ang ina ni Jonah ay napatulala na lamang. Nagawang tanungin ni Jonah ang kanyang mga magulang kung ni minsan ay binigyang halaga ba nila ang kanyang nararamdaman. Sumagot naman ang kanyang ina na wala silang ibang inisip ng kanyang ama kung hindi ang magandang niyang kinabukasan. Hindi na makayanan ni Jonah ang hindi mapaluha sa matinding pagkasama ng kanyang kalooban. Ma! Dad! Makinig kayo sa akin. Hinding-hindi po ako magpapakasal kay Greg. Dahil lamang gumastos kayo o naglabas kayo ng malaking pera. Pinutol na rin siya sa pagsasalita ng kanyang ama na bigla na lamang nagtaas ng boses. Manahimik ka! Simula ngayon, ang lahat ng credit cards mo ay hindi mo na magagamit. Tandaan mo yan. Naiintindihan mo ba? Kung aalis ka ngayon at babaliwalain mo kami, ay bahala ka na mabuhay sa sarili mo. Ikaw ang magbayad ng renta mo dito. Hindi ko lang alam kung saan ka pupulutin. Hindi na malaman ni Jonah ang kanyang gagawin.
Hindi naman niya kayang manatili pa sa harap ni Greg at ang kanyang pamilya. Pero papaano nga naman mabubuhay si Jonah kung ang pipiliin niya ay ang kanyang kagustuhan? Gayong nakapangako din siya kay Hakim na babayaran niya ito ng gabing iyon matapos ang lahat. Ang presensya sa loob ng apartment ay sandaling naging tahimik. Paano na ang gagawin mo ngayon, Jonah? Mag-a-apply ka na ba ng divorce? Marang sambit ni Greg habang umiinom ng alak. Pero ang nangatwiran ay walang iba kung hindi si Hakim. Hindi niya kailangan makipag-divorce para makuha ang lahat. Kaya kong pangalagaan ng aking asawa. Ang lahat ay natigilan sa biglaang pag-alis ng dalawa. Ganap silang nakalabas ng apartment para salubungin ang sitwasyon at hamon na pwede nilang kaharapin. Naging malalim ang pag-iisip ni Jonah matapos ang pangyayaring iyon. Nung unay napakasaya niya dahil matutupad na ang kanyang pangarap na makaranas ng ingranding kasalan sa lalaking makakasama niya habang buhay. Pero ngayon ay nasa isang iskinita lamang siya na hindi malaman kung saan siya pwedeng matulog at magpalipas ng gabi. Nakabalot lamang siya noon sa isang kumot para malabanan ang lamig. Jonah, ginawa mo lang ang lahat para maging malaya at walang masama doon. Alam kong nakakatakot at mahirap pero ang importante lang ay magpatuloy ka at huwag kang hihinto. Marahan niyang sambit kay Jonah na agad nagpasalamat. Si Hakim ay naging mapag-alaga naman kay Jonah na waring may kakaiba na ring nararamdaman sa kanya. Nagawang bigyan ni Hakim ng prutas si Jonah habang inaayos ang kanyang kakargahin maya-maya. Kailangan niyang mabuhat at maisaayos ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang asawa. Kinabukasan at sa mga susunod pang mga araw. Sa bawat araw ng pagsasama ng dalawa ay nagawa ni Hakim na maipadama ang kanyang kabutihan at pagiging maingat sa kanyang asawa. Sa sobrang saya ni Jonah ay nagagawa din niyang makalimot sa malalim niyang problema. Hanggang sa isang beses ay napatingin na lamang si Jonah kay Hakim at sinabi niyang pwede niya ba itong mahalin. Kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon nang nagawang magsalubong ng tingin ng dalawa ay wari mo bang may puwersa na pilit kumonekta sa kanilang nararamdaman na unti-unti na lamang naglapit ang kanilang mga labi. Isang halik ng pag-ibig na ngayon lamang naramdaman ni Jonah. Matapos yon ay agad nang napatayo si Hakim na waring nabibigla sa kanyang ginawa. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis. Babalik ako. Mahalata mo kay Jonah noon ang labis na pagtataka sa biglaang paglayo, pag-iwas at pag-alis ni Hakim na hindi niya maintindihan kung bakit. Ilang oras ang makalipas ay hindi na nagbalik pa si Hakim. Alam niyang nawala si Hakim ng may sapat na dahilan pero dito na nakadama si Jonah ng pagkaabandona at pagiging di kailangan. Hanggang sa isang gabi ay makadinig si Jonah ng isang pamilyar na boses. May hinihintay ka ba? Yung asawa mo? Anong ginagawa mo dito? Maglalatag na naman ba siya ng mga kahon ng prutas dito sa sahig para matulugan mo? Kung ginagawa man niya yon, ay wala ka nang pakialam. Teka sandali, ilang oras mo na ba siya hinihintay? Malamang kumukolekta na siya ng mga loans sa pangalan mo. May ngising wika ni Greg sa kanyang dating fiancé. Agad na upo si Greg sa kanyang tabi. Alam mo naman mahal ko, nasa kabila ng lahat ay tayo ang nakatakdang magsama at ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na hindi ka maninirahan sa tabi-tabi lang kagaya nito. Napapaligiran ng mga kahon ng prutas o kung ano man yan. Baka mamaya ay hindi na pinatapos pa ni Greg ang kanyang pangangatwiran. Maniwala ka sa akin. Hindi na siya babalik pa. Sa puntong yon ay wala nang nagawa si Jonah kung hindi ang bumalik sa kanila at umuwi, kasama si Greg. Sa sasakyan kung saan papasakayin ni Greg si Jonah ay nakasakay din si Noemi. Anong ginagawa niya dito? May inaayos lang kaming negosyo. Pwede bang sumakay ka na lang? Sa pagkakataong yon
ay isinapuso ni Jonah ang mga salitang ipinabao ni Hakim sa kanya, na kumilos ka para sa iyong kalayaan, na magpatuloy ka lamang at huwag hihinto. At hindi yun ang pagkakataon para siya sumuko at tumigil. Hinding-hindi ako sasama sa iyo kahit saan. Si Greg ay agad namang lumapit kay Jonah para perasahin itong isama. Pero hindi rin natuloy yun. Nang kagaya ng una ay nagawa na namang pumagitna ni Hakim para protektahan ng babae ngayon ay kanya ng asawa. Inaakala ko na hindi ka nababalik. Hindi ko matagpuan ng babaeng tama. Ang babaeng pagbibigyan ko ng espesyal na singsing na ito. Pahayag ni Hakim. Sabay labas ng maliit na eleganteng kahon na naglalaman ng isang diamond ring. Si Jonah ay labis nang natigilan nang makita ang diamante at napatanong na lamang kung saan ito nanggaling. Nagsalita pa si Greg na baka ninakaw ito ni Hakim dahil wala namang malaking pera ang mga taong taga-karga lamang ng prutas. Dito na inamin ni Hakim na siya'y hindi isang taga-karga lamang ng prutas gaya ng kanilang inaakala. Nataong ang mga crates ng prutas na kanya palang dinadala ay kinakarga niya papunta sa sarili niyang restaurant na pagmamay-ari. Matapos niyang makita at matikman ang sariwang peaches ng lugar. Ginawa niya umano ito para mapaglaanan ng kanyang mga customers ng masarap na dessert na hindi nila mahahanap sa iba. Si Hakim ay lumuhod sa harapan na naluluha pa si Jonah para isuot dito ang diamond ring ng kanyang hawak. Nangakong anuman ang maging desisyon ni Jonah ay kanya pa rin itong aalagaan at mamahalin. Masidhing hinagka ng dalawa ang isa't isa matapos ang lahat. Habang si Greg kasama si Noemi ay wala nang nagawa kung hindi umalis. Bandang huli ay napagtanto ni Jonah na ang tunay na pag-ibig ang natatanging makapagbibigay sa atin ng kalakasan at kalayaan sa buhay. Isang bagay sa mundo na hindi matutumbasan ng kahit na magkano mang salapi.